So, iyan po ang ating tatalakayin. At kasi po ang maraming tao na kinatatamaran ang prayer. Sa totoo lang. Bakit ko nasabi? Kapag po talaga tayo ay sincere sa pagpipray, mababa po ang 1 oras sa prayer. Kaya pagka hindi ka lumampas ng 1 oras, ibig sabihin, hindi ka pa masyadong Amen. Kasi nung si Lord ay namansahe ko na yan, nung malapit na siyang hulihin, dinatnan niya yung mga alagad niya, tulog. Ang sabi nila, hindi niyo ba ako pwedeng samahan kahit 1 oras? Ay yung salitang kahit, ibig sabihin, pinaka-minimum yun. Pinakamababang oras na prayer ng isang Kristiyano. Diba? Sabi niya, kahit 1 oras man lang. Oh. So, pagka ang prayer mo ay in Jesus' name lang, ano ang napulot mo doon? Di ba? So ngayon, itong tatalakayin dito po sa pambungad. All prayers answered. Tanong, is such a thing possible? Posible ba na ang prayer ay sagutin? Isa bang, may posibilidad ba na ang prayer sagutin ng Panginoon? Does such a statement fit the Scripture? O yan, alam natin, ang Scripture, kung ano ang nasabi ng Panginoon, hindi po pwedeng i-deny ni Lord yan. Lahat ng sinabi na nabasa natin, sinabi ng Panginoon, gagawin niya yan. Does our Heavenly Father actually desire to answer every prayer we pray? Ano sabi? Ang atin daw bang makalangit na Ama ay desire niya na sagutin ang bawat panalangin natin? The answer to these questions is a very definite yes. Bakit? Mag-Bible muna tayo. Buksan nyo nga sa John 14:13. Okay? John 14:13. Dito na. Bilisan lang. Ano pang sabi niya? John 14:13. Chapter 5 yan. 14, verse 13. Saka hindi first John, John lang. John lang. Tingnan niyo ang sabi ni Lord about prayer. Sana. Verse 13. At ang anumang inyong hingin sa aking pangalan ay yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay lumawalhati sa anak. Ano sabi ni Lord? Ano man daw ang inyong hingin sa kanyang pangalan. Lagi naman nating binabanggit in Jesus' name. So meron pa niya sinabing maliban? Ang sabi niya, anuman. Kaya nga, ay sabi ni Joanna kanina, na ang dami na nating pinag-pray dito na sinasagot ni Lord. Okay. Meron pang hindi pa nasasagot, pero ang Diyos naman wag natin siyang apurahin. Kung kailan niya basta lahat ng ating hinihingi, ibibigay niya yan. Kasi yan ang assurance po yan. Hindi niya pwedeng i-deny yan kasi salita niya yan. Hello? Okay.
So ang sabi rito, the answer to this question is a very definite yes. Okay. Matthew 7:7. Matthew. Okay. Verse 7. Yan. Utos po ito. Magsihingi kayo. Ayan, utos na yan. Kaya pag hindi ka humihingi, hindi ka sumusunod. Okay. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo. O kaya, pag tayo po ay nanalangin ng trabaho, sabayan mo rin ng hanap. Eh, yung iba, humihingi lang, nandun lang sa bahay. Anong makukuha mong trabaho dyan? Maghugas ng plato. Eh, humanap ka at matatagpuan mo. Okay? Ano pa? Magsihanap kayo. Ayan. Hanapin mo. Makukuha mo yun. Kasi utos niya yan. Oh. Ano pa? John 10 verse 10. John 10. Bago tayo pumunta sa propeta. John 10. Verse 10. Ayan. Hindi pumaparito ang magnanakaw kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ito, pakinggan nyo. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng... So, hindi po plano ni Lord na maghirap tayo. Maaring dadaan, katulad namin, dumaan din kami sa lahat naman tayo eh. Dumaan tayo sa konting sakripisyo. Pero ang plano talaga ni Lord, magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan ito. So dapat maranasan natin ito. Okay? Maayos na buhay, maaliwalas na buhay, masaganang buhay. Amen? Hindi po pangarap ng ating Panginoon na lagi tayong wala. Okay? Hindi po yan kasi ang iba kasing although baka yun din ang gusto rin nila na ang mga apostol nga niya, maraming mga hindi sila maayos ang buhay. Buhay pa si Lord noon. Yung kanyang pisikal. Pero nung ialay na ng Lord ang kanyang buhay, yung kanyang kamatayan, kasama doon ang ating healing, kasama ang kasaganaan. Doon sa kamatayan niya. So, tinapos niya lahat ng hirap eh. Tinapos niya na yon upang tayo naman ang sumagana. Kapalit ng kanyang buhay, yung buhay na maganda. Amen. Dito po sa aking magpapatuloy. Sa 1 John chapter 5:13, yung ni Leah kanina. These things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God. Sino yon? Jesus. Okay? That ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Hindi lamang eternal life. Kung ang Diyos, kaya niyang ibigay ang eternal life, how much more itong mga material? Eternal nga. Naibigay. How much more itong mga pangangailangan natin ang hindi niya maibigay? Amen. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Paano ito? Okay, sabi niya? And this is the confidence that we have in Him, that
if we ask anything. Anything na naman ito. Ha? According to His will. Ayan. Tayo naman, pag tayo po ay humihingi kay Lord, siya rin ang nag-aano sa ating puso kung ano ang ating hihingin. Halimbawa itong hinihingi natin, hindi ba ito kalooban ni Lord? Na makatulong tayo? Yun ang gustong-gusto nga ni Lord makatulong. So kaya tayo humihingi para meron tayo magamit. At ganun din para sa church. Para sa mga kapatiran. Hindi ba yan tutulay doon sa kalooban ni Lord? Nakatulay yan. So ano man daw yung kalooban ng Diyos, ibibigay niya. Yan ang sabi rito. Kaya nga inunan niya sa 13 yung eternal life So how much more itong pangangailangan natin? 15. And if we know that He hear us, whatsoever we ask. Whatsoever na naman. Kanina, anything. Ngayon naman, whatsoever we ask. We know that we have the petitions that we desired of Him. So makikita po natin sa Biblia, assurance na lahat ng ating hihingiin, ibibigay. Lamang, may hindi po doon sa panahon mo na nais mo. Ang pagbigay ni Lord, yung kung anong araw niya ibibigay. Hindi yung nais natin. So, hintay lang tayo kasi tinitesting tayo ni Lord kung karapat-dapat ba talaga tayo. Okay, so kaya nga itong at tayo po ay idinadaan ni Lord sa mga mga bagay na minsan ay sa tingin mo parang negatibo. Pero si Lord yun. Kaya nga sabi ko nga kay Florencio, yung nangyari kay Brother Alvin, baka yun ang paraan ni Lord na ibautis mo siya sa apoy. Kaya lang may kasamang kuryente. Ayan malakas. Kasi sabi ni Florencio, ang ng doktor, putulin na pa. Humingi ng prayer yung asawa. Ayan. Parang wala nangyari. Iyan po ang Diyos. Kasi, sabi ng propeta, pag nasa duty tayo, obligado ang Diyos na protektahan ka. Ayun, protektado. So, kaya nga, mga kapatid, huwag niyong babaliwalain ang Friday, lalo na ang Sunday. Pero pareho lang yan. Anong pinagkaiba sa Friday? Ngayon, kung gusto niyo, dahil baka sabihin niyo, Pastor, pag Friday, walang offering tithes di, magbigay tayo ng tithes and offering Friday, kung yan ang hinahanap niyo. Pareho lang yan. Bakit? Word. Yung word sa Friday, salita ng Diyos. Ganon din sa Sunday. So, pareho lang yan. Ang hindi lang yan pareho, maraming hindi dumadalo pag Friday. Yun ang hindi pareho. Sunday lang. Amen. Dito po sa ano ba ang ni Lord sa prayer? Ito. John 11:41. Then they took away the stone from the place where the dead was laid. Ano po yun? Si Lazaro. Yun, tinanggal nila yung bato sa ng libingan. And Jesus lifted up His eyes and said, ito, magpipray dito si Lord. Tingnan nyo kung ano ang prayer niya. Father, I thank Thee that Thou hast heard me. Nakita nyo? Si Lord dito, tao rin siya dito noon. Ang katawan tao nga So bilang tao, si Lord mismo nagpipray. Kaya kung ikaw, hindi ka nagpipray, para mong sinasabing mas magaling ka pa kay Lord. Kasi si Lord nagpipray. Prayerful si Lord. Pinakita niya lang na
Ito ang trabaho ng tao. Ngayon, kung nandoon ka na sa 6th dimension, huwag ka na mag-pray doon. Wala ka nang kailangan doon eh. Pero dito sa lupa, ang dami mong kailangan. Kailangan mong kaligtasan sa araw-araw. Kasi, ang panahon ngayon mga kapatid, tingnan nyo. Ha? Lalo pa kung mangyari na although nangyayari na, pero hindi pa yan. Yung sinabi ni Lord na kagutom. Nangyayari pero salamat sa Diyos tayo, hindi natin nararanasan yan. Pero ang famine, worldwide po yan. Pero si Lord, hindi niya ilalagay ang mga anak niya sa ganong klaseng kalagayan. So si Lord dito, nagpipray. And I knew that thou hearest me always. So tayo, pag nagpipray tayo, ganon din tayo. Na, ang sabi niya, and I knew that thou hearest me always. Ano yung always? Lagi. Lagi daw ang pakikinig ng Diyos sa prayer. Ibig sabihin, wala kang prayer na hindi pinakikinggan ni Lord. Amen? But because of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. Ayun. So, pinapakita lang ni Lord na nung siya'y tao, siya'y sinugo. At tayo ganun din. Ambassador po tayo ni Lord. So, ano ba pagkakaiba? Sabi niya, Romans 8:5. Ito po ang sabi ni Pablo. Ito. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh. Yun po, dyan. But they that are after the Spirit, the things of the Spirit. So yun po ang hindi maganda. Kung ikaw ay nandito sa negative, yung kasing mga namumuhay sa laman, puro panlaman po yan. Pagka lagi kang namumuhay sa laman. Amen. Sa atin mga kapatid, ang ako wala na akong gana talaga. Ayaw pasal-pasal. Kahapon nga lang ay siyempre birthday ng asawa ko, sumama ako. Amen. Wala namang masama dahil masarap yung kain namin eh. Amen. So, pero, wala na talaga doon ang ko. Ang kagalakan ko talaga sa gawain. Paggawain. Amen. May nga kami ni brother din doon Magmi-mission kami sa Manila eh. Okay, sabi rito, 8:6. For to be carnally minded is death. Ayan. Kaya nga wag na tayong dito sa sanlibutan. Patungo lang yan sa kapahamakan. But to be spiritually minded is life and peace. At yun yung kanina na narinig nating testimonyo, mapayapa talaga ang buhay sa Panginoon, mga kapatid. Wala pong ibang kapayapaan ito. Yung ikaw ay mapunta sa Son of David. Kasi Son of David, at alam niyo ba kung sino yung Son of David? Solomon. Sa natural. At yung word na Solomon is peace. Ang kahulugan po ng Solomon, peace. At yan po, spiritually, ang Son of David si Jesus Christ. At dito, tama yung sinabi ni kanina, yung ikatlong araw, dito itinatag ang Son of David. So, nandito po ang peace. Kaya nga kapag napasok mo ang
ang son of David, nagiging millennium ang buhay mo. Hindi ka na-struggle. Ang problema, sino bang hindi dumadaan sa problema? Ang hindi po dinadaanan ng problema, yun nasa kabaong. Yun nasa simenteryo, hindi na yan problema. Pero hanggat nabubuhay ka, dadaan ka. Pero, ang kagandahan, hindi ka apektado ng problema. Mapayapa ka pa rin. Bakit? Kasi, yung mensahe, nandyan sa'yo. Holy Ghost po yung mensahe. Kaya may peace. Ngayon, kung wala kang kapayapaan, magtanong-tanong ka na. Bakit wala kang kapayapaan? Kasi itong panahon na ito po ang kapayapaan. Okay? Because the carnal mind is enmity against God. Yung karnalidad na ating kaisipan ay kaaway ito ng Diyos. For it is not subject to the law of God. Ayun. Yung hindi po nagpapasakop talaga kasi yung carnal mind ay sakop po ni Satan yan. Hindi po yun magpapasakop. Kahit anong sabihin mo dyan, di ba, sinabi na ng Proverbs, tawag 17:10, na ang isang matalino sa isang turo natututo. Pero ang mangmang, kahit hambalusin mo yan, every Sunday naghahambalos ako, walang pagbabago. Kasi mangmang po yan. At yan yung mga karnal. Hindi mababago yan. Kasi karnal nabubuhay. At iyan po yung kaaway ng Diyos. Biro mo, every Sunday naririnig mo. Pero hindi ka nagbabago. Sabi rito, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Sabi pa sa Church Age book. Yan. And I will not deny that God spoke to them. But it was just like when He spoke to Balaam that second time. Alam nyo, maging si Moses, dumaan din po sa dinaanan ni Balaam. Ano yon? Sabi ng Panginoon, magsalita ka sa bato. Pero dahil nagalit si Moses, dahil yung mga tao matitigas ang ulo, na kumbaga yung lubid ni Moses na lagot, hinampas niya yung bato. Pero, tumulo din ng tubig sa paraan ni Moses. So may mga paraan tayo na pwedeng i-allow ni Lord. Pero hindi siya matutuwa. Kasi may mga plano tayo. Halimbawa, plano mo abroad, pero si Lord ayaw sana. Patutuloyin ka rin. Kaya lang pagdating mo ron, mamumroblema ka. Pero nangyari din yung gusto mo. Pero hindi yun ang kagustuhan ni Lord. So kaya nga tayo, kung tayo po yung nagpaplano, siguraduhin mo na yan ay kalooban ni Lord, hindi yung kalooban mo lang. Kasi pagka kalooban mo lang yan, ikaw ang masasaktan kasi may trouble kang dadaanan dyan. Sabi niya? Okay. As he knew that Balaam wanted his own heart desire. Ayun. So may sarili din si Balaam ng kaisipan. Above the word. And he gave it to him. Yet all the while, in the end, having his own way. Katulad din ni Moses. Nung hampasin niyang hindi kalooban ang sabi ni Lord, magsalita ka lang Hinampas. Pero nangyari din, tumulo din nagkaroon din ng agos ng tubig yung bato. Ngayon, alam natin na yung bato si Lord yun. Biro mo, hampasin mo. Even so today, God tells folks to go ahead in their own hearts' desire, for they have already rejected the word. Ayan. Huwag sanang mangyari sarili nating desire. Kaya pagka-desire mo, ano sabi rito?
They have already rejected the word. Kasi hindi will ni Lord. Yung will ni Lord, ni-reject mo. But the will of God will be done regardless. Amen. So, kahit anong pagmamatigas ng tao, kung ano ang nais ng Diyos, yun ang mangyayari. Amen. Pero kapag nangyari naman yung kalooban mo, si Lord pa rin yun. Kaya lang, parang permissive will. Diba? Katulad ni Adan at Eva, ang nais ni Lord is spoken word. Magsalita lang. Pero ang ginusto ng dalawa, ni Eva, ay by sex. So, nangyari din. Amen. Kaya lang, ano ang ginawa ni Lord? Ngayon, ibinalik na yung pagiging spoken word body. Sa atin na ginawa ni Lord. Okay? Here's the way to test it, sabi dito. Paano ba ang testing ni Lord? To see if you are willing for God's will to be done. Ayan. So, may testing si Lord kung tayo ay papasok doon sa kalooban niya. May testing siya. Therefore, whatever the will of God is, let God's will be done. Whether I'm happy with it or not. Ayan. So, pagka ang kalooban ng Diyos, alam natin na tulad po ni Hosea. Hosea ba yun? Na, yung asawa niya, Gomer ang pangalan. Ngayon, ang sabi ni Lord, ang asawa mo ay mangangalon niya. So, sinabi mismo ni Lord kay Hosea, ang asawa mo, papatol yan sa ibang lalaki. So, masakit yun. Merong asawa mo ay magkakaroon ng ibang lalaki. So, masakit yun. Pero, wala kang magagawa. Yun ang kalooban ni Lord. So, may mga kalooban si Lord na kung susunod ka, pwede ka masaktan. Pero, ano man ito, kung ito'y kalooban ng Diyos, sino tayo? At hindi naman lahat ng tao ganun ang dinadaanan. May mga pinili lang si Lord. Sabi ko nga sa inyo, na lahat ng Kristiyano may kanya-kanyang pasanin. Kaya nga sabi ko nga, ang Alaminos malayo yan. Pero, iyon ang pasanin nilang binigay ni Lord. Ang sisilangin, iyon ang pasanin nila. Ang sol, ipasanin nila yun. Huwag kang magrireklamo, masakit yan. Yan yung kalooban ni Lord na masakit. Pero anong gagawin mo? Iyon ang kalooban niya. So tanggapin mo. Di ba? Kasi sabi rito, whatever the will of God is, let God's will be done. Whether I'm happy with it or not. So masaya ka ba pag nangyari yung kalooban ng Diyos? O si Hosea, nangalon niya yung asawa niya, kalooban ni Lord. Kasi ang picture po noon, si Hosea, kahit nangangalo niya ang asawa niya, mahal pa rin niya. At si asawa ni Hosea, kumakatawan po yun sa Israel. At ang Israel, ang daming Diyos-Diyosan yan. Maraming beses na tinalikuran ng Diyos. Pero nananatili ang pagmamahal ng Diyos sa Israel. So yun ang picture na kahit nangalon niya ang asawa ni Hosea, mahal niya pa rin. So, nagsakripisyo si Hosea para lang ipakita ng Diyos sa Israel na ganun siya magmahal sa Israel. Amen? Okay. Therefore, check your objective and your motive by that, sabi niya. Or check by this to see if you are willing to lay down your will and pray, Lord, thy will be done. Ayan. So, i-check mo niya sarili mo. Sabi ng prophet sa Christ Revealed.
See if you are willing to lay down your will. Ha? So, ngayon, maaaring masakit yon. Pero ang tanong, kaya mo bang isuko yung kalooban mo na ang mangyayari yung kalooban ni Lord? Amen? So, yun na ang testing sa iyo. Okay. Sabi po rito sa note, God answers sincere prayer in the best possible way. Not sometimes. Ano sabi? God answers sincere prayer. At anong klase? In the best possible way. The best. So, pagka sumasagot si Lord, yung the best niya, sa kaparaanan niya. Ha? Not sometimes. Ano yung sometimes? Pag sinabing sometimes, minsan, ang Diyos hindi po sumasagot ng paminsan-minsan. Kanta yun. Ha? Okay. But always, so ang pagsagot ni Lord sa prayer, always, the Lord Jesus did not dwell on an answered prayer. Ano sabi? Ang Panginoong Hesus ay hindi nananahan sa hindi tinutugon na prayer. Wala dyan si Lord. Wala si Lord doon sa hindi tumutugon. Si Lord nandoon sa pagtugon ng prayer. Kaya nga hindi ka dapat tamad. Kasi hindi pwedeng i-deny ni Lord ang prayer mo. Sabi niya, He had the certain knowledge that believing prayer is always answered. Ano sabi? He had the certain katiyakan na kaalaman sa paniniwalang ang panalangin ay laging sinasagot. Everyone that asketh, receiveth. Bawat humihingi, tumatanggap. Amen. Okay. Kneel and pray is a good thing. To enter into our prayer closet is a good thing. To pray in church is also good. True prayer can be engaged in always and continued in without ceasing. So ang prayer po, hindi po ito yung magpipray ka ngayon, susunod sa isang linggo. Ang prayer, kahit na nandiyan ka sa daan, ako po, basta umaawit ako sa, pag nagmamaneho ako, tricycle, wala akong kausap. Hindi kausap ko si Lord. Diba? It is communing. Ano daw ang prayer? It is communing with our Lord every waking hour. When we have learned to pray God's way, it is as natural as breathing. So ang prayer, sa magkano ang oxygen? Halimbawa, napunta ka sa buwan. Walang oxygen doon. May baong kang oxygen, pero magkano bawat tangke? Magkano? Magkano ang gagastusin mo sa isang taon na oxygen? Okay. So itong prayer, hindi nga pala ito. So pagka nagpipray ka, may oxygen ka. Iyan ang bumubuhay sa iyo kasi sa buwan, pag wala kang oxygen, mamamatay ka. Ang pwede lang bumuhay sa iyo sa buwan, oxygen. At dito, ang nagbibigay buhay sa isang Kristiyano, prayer. Amen. Okay, dito po tayo sa
Branham quotes. Sabi rito, Branham quotes, a call prayer. God will answer every sincere prayer. Sabi niya, close parenthesis, I believe it, in His own way. God will always answer prayer. Pag sinabing always, lagi. So pag sa Diyos ka humingi, may kasagutan yan. Okay, wag nating ilagay sa na baka hindi ako bigyan. Mali. Maring hindi sa gusto mong araw. Pero kung sincero ka, ibibigay ni Lord yan. Amen. Kaya yung prayer kung maliit yun. Dagdagan ko kaya. Total, humingi na rin lang ako eh. Ay ang may-ari naman ng mundo, si Lord. O di ba? Yun nga, Thailand ba yun? Nalaglag yung isang malaking bulalakaw sa kusina niya. $1 billion? Biglang yaman ng tao. See? O, anong malay natin? Di ba? O, halimbawa, yung di ba merong malitagang? Alam niyo ba yan? O, anong malay nyo? Nakasakay sila sa helicopter. Sumabog dito sa tapat namin. 18 malita. O, di ba? Hindi mahirap mangyari yun. Total, hindi naman kanila yun. Sa atin yun. Ngayon, so, pag sincero tayo, God will always answer. God will answer every sincere prayer. So, maging sincero tayo. Hindi yung, kasi may mga nananalangin, basta lang may nasabi. No. Dito, maramdaman nila na yung sinasabi mo, talagang gusto mo. Maliliit na itong litra, sabi niya, keep your promise to God. Oh. May promise ka ba? Anuin mo rin, gawin mo rin. Okay? Keep your promise to God, whatever you say to God. Kasi sa prayer natin, mayroon tayong mga sinasabi kay Lord eh. Lord, pagka ako'y binigyan mo ng Lord, di ba? Gagawin ko ito, Lord. Pag ako ay Quezon City, Lord, pagka tuwing 2 linggo, uuwi ako, Lord. Panindigan mo. Okay? Kasi pag hindi mo pinanindigin yung sinabi mo, hello. Tapos, sabi mo 2 linggo, ngayon, 4 na linggo na. Di ba? Kaya pag tayo po ay may sinasabi kay Lord, gawin mo rin. Okay? Diyan po, nagkakaroon ng magandang ang Panginoon doon sa hinihingi mo. Keep your promise to God, whatever you say to God. Kung ano sinabi mo kay Lord, gawin mo. Next. Pray like you've never prayed before. Pray like you were dying. So, ang panalangin pala, yung bang mamatay ka na. Ang kalagayan mo parang mamamatay ka na. Kasi yung mga mamatay na, Lord, Lord, Lord. Di ba? Yung bang nasa laot ka na, nahulog ka sa barko. Di ba? Maraming pating. Iyan ang mga sincere prayer. Lord, maraming pating, Lord. Ganon daw ang prayer na talagang nangangailangan. Okay.
Yan. Dito tayo sa devils tremble. Oh. When the weakest of saints go to their knees. Ano sabi? Ang demonyo raw nanginginig. At sabi rito, when the weakest, yung pinakamahina ng Kristiyano. Hindi niya sinabing yung malakas na Kristiyano. Kahit pinakamahinang Kristiyano, pag lumuhod yan, manginginig si Satanas. Maraming tamad malumuhod. So, sa prayer, dapat nakaluhod tayo. Kasi diyan nanginginig pala ang diablo pag nakaluhod ka. Devils tremble when the weakest of saints go to their knees. The way the Christian ought to do today is to keep yourself prayed up. So, yan talaga ang dapat natin gawin. Kaya nga, ito tinuro ko ito ngayon kasi pasimulan na natin ang maging sincero sa pananalangin. Hindi kasi yung iba, pagising sa umaga, sa halip na mag-pray, nasa kusina na. Kape. Ang iba, cellphone. Huwag kayong mag-almusal ng cellphone. Ang almusal natin dapat prayer, worship. Okay? You know, sometimes when we are praying for others, we are the one, so ang tunito, tayo ang nagbibenepisyo. Kapag ipinagpipray mo ang iba, ikaw ang magbibenefit niyan. Kasi nakikita ni Lord ang puso mo, na mahal mo ang kapwa mo. At sabi ni Brother Branham, eternal life is living for others. Nakikita ni Lord dyan na mahal mo ang kapatid at ang kapwa mo tao. Yung iba hindi nagpipray sa kanyang kapwa, ang kapatid. Sarili lang, pamilya lang. Ang ibang tao hindi niya pinagpipray. Pero dapat sabi rito ay kasi tayo rin, magbibenepisyo rin tayo kapag pinagpipray natin ang ibang tao. Okay? When you go to praying for somebody, something goes to taking place. Ayan, mayroong nagaganap kapag tayo po ay nananalangin para sa ating kapwa. Amen? Kaya, hindi po tayo dapat na tinatamad. Okay, halimbawa, kasi ako ang ginagawa ko sa umaga, pagka ako'y nagising ng 4:30, kukulangin ako sa oras niyan kasi papasok si Faith. Magluluto ako ng niya. Kaya ang worship ko mga ilang kanta, siguro mga 10 na lang. Okay, tapos magpipray pa ako. Okay. Pero kung ginising ako ni Lord ng mga 3:00, ay kumpleto. Minsan abuti ng katulad ng isang araw, kulang-kulang 30 kanta. Para kay Lord yan. Amen. Ay, ba't ako manghihinayang? Habang binibigyan ka ni Lord ng oras. Kasi, ang prayer po walang bayad. Sa mga restaurant,